Samira, pakicheck naman kung perpekto na ang pangalan ng groom sa digital invitation. Ayaw nating mapahiya sa mga Montenegro. Mumiti ako kay Selena, ang pinsan ko, na tumatayong finance officer ng Amara Weddings. Hindi ko alam na sa loob ng envelope na hawak ko, nakatago ang katapusan ng lahat ng pangarap ko. Habang dahan-dahan kong hinuhugot ang makintab na card, ang pangalang nakasulat doon ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi sa akin. Adrian De Leon. Tumigil ang takbo ng mundo ko. Paulit-ulit kong binasa ang mga letrang tila sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang Adrian na ito ay hindi lang basta kliyente. Siya ang lalaking hinalikan ako sa noo kaninang umaga bago siya umalis para sa isang emergency meeting sa Manila. Siya ang lalaking 7 taon kong katuwang sa hirap at ginhawa. Ang lalaking nangakong ako lang ang pakakasalan niya sa harap ng altar. Ngunit bakit na yun? Sa sarili kong mga kamay, hawak ko ang paanyaya para sa kanyang kasal. Sa ibang babae, Isabel Montenegro. Ang anak ng mayamang investor na sinasabi ni Adrian na magliligtas sa aming kumpanya mula sa pagkalugi. Samira, okay ka lang ba? Namumutla ka. Boses ni Selena ang bumasag sa katahimikan. Lumingon ako sa kanya. Ang puso ko ay parang dinudurog ng libu-libong karayom. Selena, ano ito? Bakit pangalan ni Adrian ang nandito? Umiwas ng tingin si Selena. Sa sandaling yon, alam kong hindi lang si Adrian ang nagtaksil sa akin. Kahit ang sarili kong dugo, ang pinsan ko na itinuring kong kapatid ay bahagi ng panlilinlang na ito. Samira, makinig ka muna para sa kumpanya ito. Alam mo namang baon tayo sa utang, di ba? Si Miss Isabel lang ang tanging paraan para hindi tayo makuha ng bangko. Mabilis na paliwanag ni Selena, ngunit ang bawat salita niya ay lalong napabaon ng pot sa dibdib ko. Para sa kumpanya? O para sa inyo? Naninghinig ang boses ko. Ibinigay ko ang lahat, Selena. Ipinagpaliban ko ang operasyon sa tuhod ni Nanay Rosa. Ibinigay ko kay Adrian ang huling sentimo ng ipon ko dahil sabi niya ay kailangan ng cash flow. Pero gagamitin niyo lang pala ang pera ko para sa kasal niya sa iba. Bago pa makasagot si Selena, bumukas ang malaking pinto ng ballroom ng hotel dito sa Tagaytay. Pumasok ang isang lalaking nakasuot kasing kisig ng isang prinsepe habang nakaakbay sa isang babaeng balot ng mamahaling damit at alahas. Si Adrian. Ang aking Adrian. Hindi niya ako napansin dahil abala siya sa pagpapatawa kay Isabel. Ang tawa niyang dati ay musika. Sa pandinig ko ngayon ay tila tunog ng isang sumasabog na bomba. Nakita ko kung paano niya haplusin ang buhok ni Isabel, ang paraang ginagawa niya sa akin gabi-gabi habang pinaplano namin ang sarili naming kinabukasan. Nagtago ako sa likod ng malaking dekorasyong bulaklak. Ang bawat talulot ng puting rosas na inaayos ko kanina ay parang naging patalim na humihiwa sa sarili kong balat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin siya at itanong kung bakit. Pero bago ko pa magawa iyon, tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa ospital. Good day, Miss De Leon. We are reminding you of the overdue payment for Mrs. Rosa De Leon's laboratory tests. Failure to settle may lead to the cancellation of her upcoming procedure. Napaupo ako sa sahig, ang lamig ng tiles ay pumasok hanggang sa aking mga buto. Wala akong pera. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang dangal ko at ang kalusugan ng nanay ko ay nakasalalay sa proyektong ito. Sa proyektong dudurog sa akin. Narinig ko ang boses ni Adrian mula sa malayo kausap ang manager ng hotel. Make sure everything is perfect. I want Isabel to feel like she's the most important woman in the world. As for the coordinator, don't worry about her. Samira is a professional.
She's just a tool to give us the wedding of our dreams. Isang tool, isang gamit, isang kasangkapan. Doon tumulo ang unang luha ko, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa pagkamuhi. Ang sakit na nararamdaman ko ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Inayos ko ang aking damit at pinunasan ang aking mga mata. Tumayo ako ng tuwid, hawak pa rin ang imbitasyong may pangalan niya. Kung gusto ni Adrian ng isang perpektong kasal, ibibigay ko sa kanya ang hindi malilimutang kaganapan sa buhay niya. Ngunit, hindi ito ang kasal na inaasahan niya. Hinarap ko si Selena na nakatayo pa rin sa gilid, ang mukha niya ay puno ng takot. Ipagpapatuloy ko ang trabaho, sabi ko sa malamig na tono. Talaga, Samira? Salamat. Alam ko namang maintindihan mo rin na. Pinutol ko ang sasabihin niya. Huwag mong isiping ginagawa ko ito dahil naintindihan ko kayo. Ginagawa ko ito dahil kailangan ko ang pera para kay nanay. Pero tandaan mo ito, Selena. Lumapit ako sa kanya sapat na para maramdaman niya ang pot sa bawat himinga ko. Sa sandaling matapos ang seremonyas na ito, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo. Naglakad ako palabas ng ballroom, hindi tumitingin kay Adrian. Sa bawat hakbang ko, binubuo ko ang isang plano. Isang planong hindi lang babase sa galit, kundi sa lahat ng dokumento, kontrata at lihim na hawak ko bilang utak ng Amara Weddings. Adrian De Leon, ibinigay mo sa akin ang trabahong iayos ang iyong kasal. Ngayon, panoorin mo kung paano ko aayusin ang iyong pagbagsak. Ngunit paglabas ko ng hotel, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ko. Bumaba ang bintana nito at nakita ko ang isang pamilyar na muka, si Isabel Montenegro. Samira, right? The coordinator? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng otoridad. Sumakay ka. Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga sikreto ng fiancé ko. Napatigil ako. Alam ba niya, o may mas malalim pa siyang bala? Nanatiling nakatitig sa akin si Isabel Montenegro habang hinihintay ang sagot ko. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan akong sumakay sa loob ng kanyang marangyang sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather at pabango niya ay tila sumasakal sa akin, isang malupit na paalala kung gaano kalayo ang agwat ng mundo namin. I know who you are, Samira. Panimula niya habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa main entrance ng hotel. Hindi lang ikaw ang coordinator ng Amara Weddings. You were Adrian's fiancé. O baka dapat kong sabihing ikaw pa rin. Napako ang tingin ko sa aking mga kamay na nanginginig sa ilalim ng bag ko. Kung alam mo na pala bakit kailangan mo pa akong kausapin, para ipamukha sa akin na talo ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Hindi siya ang typical na kontrabida na nakikita sa mga pelikula. Mas nakakatakot siya dahil mukha siyang lohikal. Binuksan niya ang isang folder at inabot sa akin ang isang pirasong papel. Basahin mo yan. Yan ang ibinigay sa akin ni Adrian noong 1 linggo. Kinuha ko ang papel. Halos tumigil ang paghinga ko nang makita ang nilalaman nito. Isa itong resignation and waiver agreement. Nakasaad doon na tinatanggap ko raw ang halagang 5 milyong piso para iwanan si Adrian, bitiwan ang lahat ng karapatan ko sa Amara Weddings at huwag na mapapakita sa kanila kailanman. At sa ibaba, nandoon ang isang pirma. Ang pirma ko. Peke ito, bulong ko. Ang boses ko ay puno ng pait. Kailanman ay hindi ako pipirma sa ganitong dokumento. Hindi ko ipagpapalit si Adrian sa pera. At lalong hindi ko ibibigay ang kumpanyang binuo ko mula sa wala. Iyon din ang naisip ko, sagot ni Isabel habang nakatingin sa labas ng bintana. Adrian told me you are greedy. Sabi niya ikaw ang nagmakaawa na bayaran ka para manahimik.
But seeing you today, watching you look at those flowers, you don't look like a woman who just got 5 million pesos. You look like a woman who just got her heart ripped out. Ibinalik ko ang papel sa kanya. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Ikakasal ka na sa kanya sa Makalawa, di ba? Dahil ayaw kong maging tanga, Samira. Ang mga Montenegro ay hindi nagpapaloko. Kung kaya niyang pekein ang pirma mo, ano pa ang kaya niyang gawin sa akin? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. But for now, the wedding continues. My father's investment is tied to this marriage. Ang kailangan ko ay pruweba, Samira. At ikaw ang tanging makakapagbigay sa akin yon. Bago pa ako makasagot, huminto ang sasakyan sa isang liblib na bahagi ng parking lot. Bumaba si Isabel at iniwan ako doon. Paglabas ko, tumambad sa akin si Adrian. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan, naghihintay tila alam niyang magtatagpo kami roon. Samira! Tawag niya. Ang boses na dati ay nagpapagaan ng loob ko. Ngayon ay tila kuko na kumakayod sa aking balat. Peke ang pirma ko, Adrian, diretsahang sabi ko. Ganoon ka na ba kadesperado na pati ang sarili mong fiancé na nakawan mo ng pagkatao para lang sa pera ng mga Montenegro? Lumapit siya sa akin, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, puno ito ng pagkairita. Makinig ka, Samira. Ginawa ko yon para sa atin. Baon ang Amara Weddings sa utang dahil sa kapabayaan ni Selena. Kung hindi ko ito gagawin, mawawala ang lahat. Magiging pulubi tayo. Tayo o ikaw? Bulyaw ko. Ginamit mo ang pera ko. Pinatigil mo ang operasyon ng nanay ko para lang mapunan ang cash flow ng kumpanya. Pero ang totoo, pondo pala yun para sa sinhilyas mo kay Isabel. Biglang nagbago ang anyo ni Adrian. Naging malamig at matalim ang kanyang titig. Huwag kang magmalinis, Samira. Alam nating dalawa na kung wala ako, hindi lalago ang kumpanyang ito. Ikaw ang talento, pero ako ang utak. At na yon, kailangan mong sumunod sa utak kung gusto mong mabuhay ang nanay mo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may pinindot. Naka-on hold ang lahat ng bayad sa ospital ni Nanay Rosa. Isang tawag ko lang sa finance department ng hospital. Ililipat siya sa charity ward. At alam nating dalawa na hindi tatagal ang puso niya doon nang walang tamang kagamitan. Napasinghap ako. Hayop ka, Adrian. Sarili mong biyenan, gagamitin nung panakot. Hindi mo pa ako biyenan at mukhang hindi na mangyayari yon. Sarkastiko niyang sagot. Ito ang deal. Gawin mo ang trabaho mo bilang coordinator. Siguraduhin perpekto ang kasal. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Sa oras na matapos ang reception at mapirmahan ang merger ng Amara at Montenegro Group, babayaran ko ang lahat ng bill ng nanay mo at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula uli. Pero, kung susubukan mong sirain ang araw na ito, lumapit siya sa tenga ko at bumulong ng napakalamig. Sisiguraduhin kong sa sementeryo ang tuloy ng nanay mo bago pa man lumubog ang araw ng kasal ko. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan akong nakatayo sa gitna ng initan, nanginginig sa galit at takot. Ang bawat hibla ng pagmamahal ko sa kanya ay tuluyan ng naging abo. Pumasok ako uli sa Hotel Dumiretso sa banyo at naghilamos. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang Samira na nakikita ko ay hindi na ang babaeng nangarap ng simpleng buhay. Ang Samira na ito ay may misyon. Kinuha ko ang aking walkie-talkie at pinindot ang channel para sa mga supplier. Team, this is Samira, sabi ko sa matatag na boses. Update sa lahat ng deliveries. Gusto ko ng kopya ng lahat ng pinirmahang invoices ni Adrian at Selena sa huling 3 buwan. Nayon na. Nagsimula na ang laro. Akala ni Adrian ay hawak niya ako sa leeg dahil sa buhay ni Nanay Rosa. Hindi niya alam ang pagmamahal ko sa nanay ko ang mabibigay sa akin ng lakas para sunugin ang lahat ng dambana na sinasamba niya.
Habang naglalakad ako pabalik sa ballroom, nakita ko si Selena na tila may itinatagong sobre sa kanyang drawer. Hindi niya ako nakita. Doon ko naiintindihan, hindi lang si Adrian ang kaaway ko. Ang bawat sulok ng kumpanyang ito ay puno ng dumi na kailangan kong linisin. Ngunit, bago ko pa malapitan si Selena, nakatanggap ako ng isang hindi kilalang tawag. Miss De Leon, huwag kang lilingon. May mga dokumentong iniwan sa table number 12. Tukol yan sa totoong dahilan kung bakit kailangan ni Adrian na maikasal sa loob ng 48 oras. Napalingon ako sa table 12. Isang itim na envelope ang nandoon. Sino ang kaalyado ko sa lugar na ito? Mabilis kong kinuha ang itim na sobre sa table 12 at isinilit ito sa loob ng aking binder. Ramdam ko ang mga mata ni Selena na nakabantay sa bawat galaw ko mula sa malayo. Kailangan kong kumilos ng normal. Kailangan kong maging ang profesional na Samira De Leon na kilala ng lahat ang babaeng kayang ayusin ang kahit anong gusot, kahit ang sarili niyang buhay ay punit-punit na. Samira, kailangan ka na sa loob ng simbahan, sabi ng isa kong assistant. Dumating na ang mga bulaklak mula sa supplier, pero parang may problema sa color palette na gusto ni Miss Isabel. Tumanggo ako at huminga ng malalim. Sige, susunod ako. Pagpasok ko sa loob ng malaking simbahan sa Tagaytay, sinalubong ako ng amoy ng sariwang sampaguita at puting rosas. Ang lamig ng loob ng simbahan ay tila yumayakap sa akin. Ngunit, hindi ito nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, bawat hakbang ko sa gitna ng aisle ay tila isang paglalakad patungo sa sarili kong libingan. Dito kami dapat ikakasal ni Adrian sa susunod na taon. Dito namin binuo ang mga pangarap na ngayon ay tinatapak-tapakan na lang niya. Nakita ko si Mang Berting, ang matandang florist na halos 10 taon ko ng katuwang sa bawat event. Pawis na pawis siya habang inaayos ang mga arko ng bulaklak. Ma'am Samira, pasensya na po. Bungad niya sa akin ang boses ay nanginginig sa pagod. Sabi po kasi ni Ma'am Selena, bawasan daw ang budget sa mga bulaklak para sa reception, kaya medyo manipis itong mga nasa simbahan. Pero, nagrereklamo po ang coordinator ni Miss Isabel. Kumulo ang dugo ko. Alam kong binayaran na ng mga Montenegro ang full budget para sa pinakamahal na klase ng bulaklak. Nasaan ang pera? Mang Berting, huwag ginang intindihin si Selena. Sabi ko habang tinutulungan ko siyang itayo ang isang natumbang paso. Gamitin niyo ang lahat ng stock na pinakamaganda. Ako ang bahala sa bayad niyo. Alam niya ngamang hinding-hindi ko kayo bibitawan. Salamat, Ma'am Samira. Kayo lang talaga ang inaasahan naming mga supplier. Alam niyo po ba yung ibang kasamahan ko, hindi pa rin binabayaran ni Sir Adrian sa huling 3 wedding na ginawa natin? Sabi niya, wala pa raw pondo. Napahinto ako sa pag-aayos ng laso. Ang mga supplier na ito, ang mga florist, caterer, photographer, ay mga taong nabubuhay lang sa bawat event. Sila ang pamilyang binuo ko sa industriyang ito. Ang nakawin ng pinaghirapan nila ay isang kasalan ng hindi ko mapapatawad. Habang maingat kong inaayos ang isang puting rosas na medyo nalalanta na, tila nakita ko ang sarili ko sa bulaklak na iyon. Dinurog pinabayaan pero kailangang manatiling maganda para sa paningin ng iba. Ito ang golden moment ko ng pagtitimpi. Hinaplos ko ang mga talulot nito, isang tahimik na panata na sisiguraduhin kong mababayaran ang bawat patak ng pawis ni Mang Berting at ng lahat ng mga supplier na niloko ni Adrian. Maya-maya pa ay pumasok si Selena sa simbahan. Bit-bit niya ang isang paper bag mula sa isang kilalang luxury brand. Mabilis niya itong itinago sa likod niya nang makita ako, pero huli na. Selena, saan galing yan? Tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng paa ko.
Ito, wala sa Mira. Regalo lang ito ng isang kaibigan. Bakit ba ang dumi ng tingin mo sa akin? Iritabling sagot niya. Wala tayong pondo para sa mga supplier. Hindi pa bayad ang ospital ni nanay. Pero may pambili ka ng bag na nagkakahalaga ng 6 na digit. Lumapit ako sa kanya. Hindi na inintindi ang ilang staff na nakatingin. Nasaan ang integridad mo, Selena? Pinsan kita. Pamilya tayo. Pamilya sa Mira ang pamilya. Hindi nakakain. Bulyaw niya. Pabalik ang muka niya ay namumula na sa galit. Sawang-sawa na akong maging anino mo. Ikaw laging magaling. Ikaw laging bida. Na yung may pagkakataon na akong makaahon sa utang ko sa investment, hindi ko ito sasayangin. Si Adrian ang nagbigay nito sa akin dahil alam niyang mas maaasahan niya ako kaysa sayo. Tumalikod siya at naglakad palabas. Pero bago siya tuluyang makalayo, may nahulog na resibo mula sa kanyang bulsa. Mabilis ko itong pinulot. Hindi ito resibo para sa bag. Isa itong bank transfer slip. Isang malaking halaga ang inilipat mula sa account ng Amara Weddings patungo sa isang personal account na hindi pamilyar sa akin. Pero ang mas nakakagulat ay ang petsa kahapon lang ito noong sinabi ni Adrian na kailangang i-hold ang pondo para sa gamot ni nanay. Dali-dali akong pumunta sa isang sulok at binuksan ang itim na sobreng nakuha ko kanina mula sa table 12. Sa loob ay may mga litrato. Mga litrato ni Adrian na may kausap na isang lalaking mukhang fixer sa tapat ng isang travel agency. At may isang kopya ng flight itinerary. Para kay Adrian De Leon at Selena De Leon, one-way ticket patungong Dubai nakatakda sa gabi mismo pagkatapos ng kasal. Nanlambot ang mga tuhod ko. Hindi lang ako tatalikuran ni Adrian. Plano nilang takasan ang lahat ng utang, iwanan ang mga supplier na walang bayad, at itapon ako sa kulungan dahil ang pangalan ko pa rin ang nakatala bilang owner at signatory ng mga kontrata ng kumpanya. Gagamitin nila ang kasal ni Isabel para makakuha ng malaking cash advance, at pagkatapos ay maglalaho sila na parang bula habang ako ang maiiwang sasagot sa lahat ng galit ng mga Montenegro at ng batas. Isang mensahe ang pumasok sa radio ko. Samira, nasaan ka na? Hinahanap ka ni Adrian. Kailangan daw pirmahan ang final clearance para sa transfer ng property ng Amara sa Montenegro Group. Nayon na! Tumingin ako sa altar. Ang dambana na simbolo sana ng katapatan ay naging saksi sa pinakamaitim na balak ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Diyan lang kayo! Bulong ko sa sarili ko habang mahigpit na hawak ang bank slip at ang flight itinerary. Kung akala nyo ay magiging madali ang pagtakas nyo, nagkakamali kayo. Sisiguraduhin kong ang eroplanong sasakyan nyo ay diretso sa impyerno. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang isang numero na hindi ko inakalang kakailanganin ko. Hello, Isabel Montenegro? Kailangan nating magkita. Na yun din. May mga dokumento akong gustong ipakita sa'yo na magbabago sa desisyon mo magpakasal bukas. Bago ako makipagkita kay Isabel, natpasya akong dumaan muna sa ospital. Ang bigat sa dibdib ko ay tila isang malaking bato na hindi ko maalis-alis. Lalo na nung makita ko ang hitsura ng aking ina mula sa labas ng salamin ng kanyang kwarto. Si Nanay Rosa. Ang babaeng nagtrabaho bilang labandera para lang mapagtapos ako ng pag-aaral. Ang babaeng nagbigay sa akin ng lakas ng loob para itatag ang Amara Weddings. Ngayon, nakahiga siya doon maputla at may mga tubo sa katawan, umaasa sa isang operasyong ninakaw na ng taong itinuring naming pamilya. Nay! Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang tuyot na kamay. Dahan-dahang idinilat ni nanay ang kanyang mga mata. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Samira, anak, bakit nandito ka? Tiba ay abala kayo para sa kasal yun ni Adrian bukas? Napalunok ako. Hindi alam ni nanay ang totoo. Akala niya ay kami pa rin ang ikakasal. Akala niya ay maayos ang lahat. Nay, kailangan ko lang po kayong makita.
Kamusta po ang pakiramdam nyo? Mabuti na ako anak, huwag mo na akong alalahanin. Kaninang umaga, dinalhan ako ni Adrian ng prutas. Napakabait talagang bata yun. Sabi niya, huwag na raw ako mag-alala sa kumpanya dahil inayos na niya ang lahat. Nanigas ang buong katawan ko. Anong inayos niya, Nay? May dinala siyang papel dito, Samira. Sabi niya ay kailangan daw ng pirma ko para sa medical authorization para dire-diretso ang operasyon ko. Para raw hindi mo na kailangan mag-asikaso ng mga papeles habang busy ka sa wedding. Pinirmahan ko na para naman makatulong ako sa inyo. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Alam ko ang bawat galaw ni Adrian. Alam kong hinding-hindi siya gagawa ng kahit anong pabor nang walang kapalit. Nay, nasaan yung kopya ng papel na pinirmahan niyo? Nanginginig kong tanong. Nandoon sa bag ko, anak. Iniwan niya ang isang kopya para raw may hawak tayo. Dali-dali kong kinuha ang bag ni nanay at hinalughog ang mga gamit niya hanggang sa makuha ko ang isang puting sobre. Nang mabuksan ko ito, halos magdilim ang paningin ko. Hindi ito medical authorization. Sa itaas ng dokumento, sa maliliit na letra na halos hindi mapansin ng isang matandang malabo, na ang paningin nakasulat ang Deed of Assignment and Transfer of Rights. Nakasaad sa dokumentong ito na inililipat ni Nanay Rosa bilang co-founder ng kumpanya ang lahat ng kanyang shares at karapatan sa pangalang Amara Weddings kay Adrian De Leon sa halagang piso. Piso. Ginamit ni Adrian ang takot ni nanay sa sakit at ang tiwala nito sa kanya para nakawin ang huling proteksyon na meron kami sa kumpanya. Napakapit ako sa gilid ng kama ni nanay. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lang basta sakit ng isang babaeng ipinagpalit. Ito ay puot ng isang anak na nakitang niloloko ang kanyang inang may sakit. Anak, may problema ba? Tanong ni nanay, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sabi ni Adrian, yun daw ang susi para makapagpahinga na ako pagkatapos ng kasal nyo. Tumingin ako kay nanay at pilit na humiti kahit na gusto ko nang sumigaw sa abot ng aking makakaya. Wala po, Nay. Maayos po ang lahat. Magpahinga na po kayo. Habang hinahaplos ko ang no ni nanay hanggang sa muli siyang makatulog, tiningnan ko ang dokumentong hawak ko. Ito ang ebidensyang kailangan ko para patunayang may element of fraud ang lahat ng ginawa ni Adrian. Ngunit, kasabay nito, ramdam ko ang panganib. Kung malalaman ni Adrian na hawak ko na ito, baka tuluyan na niya itigil ang suporta sa ospital bago ko pa man magawa ang plano ko. Lumabas ako ng kwarto at doon ko nakita si Selena na naglalakad sa hallway ng ospital. Mukhang galing siya sa billing department. Samira, ano ginagawa mo rito? Dapat ay nandoon ka na sa Tagaytay para sa final briefing. Gulat niyang sabi. Binisita ko si Nanay Selena at nalaman ko ang tungkol sa papel na pinapirmahan niyo sa kanya. Diretsong sagot ko. Bahagyang namutla si Selena pero mabilis siyang nakabawi. Para sa kanya rin yon, Samira. Para hindi na siya ma-stress sa kumpanya. At huwag kang mag-alala na bayaran na ang partial bill niya para bukas. Basta gawin mo lang ang usapan niyo ni Adrian. Usapan? Natawa ako ng mapait. Ang usapan ay maging tau-tauhan niyo habang ninanakawan niyo kami. Alam ko na ang tungkol sa Dubai, Selena. Alam ko na ang plano niyong pagtakas pagkatapos ng kasal. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Akmang magsasalita siya, pero tinalikuran ko na siya. Wala na akong oras para sa kanya. Kailangan ko nang makipagkita kay Isabel. Ngunit bago ako makalabas ng ospital, hinawakan ni Selena ang braso ko. Makinig ka, Samira. Kung sa tingin mo ay kakampi mo si Isabel, nagkakamali ka. Ang mga Montenegro ay mas malupit kaysa kay Adrian. Sa oras na malaman nilang may gulo sa kumpanya, hindi lang si Adrian ang babagsak, isasama nila ang lahat, pati ang nanay mo. Hindi ko pinansin ang pananakot niya. Sumakay ako sa taxi at dumiretso sa isang tagong cafe kung saan naghihintay si Isabel.
Nang makarating ako nandoon na si Isabel, nakasuot ng malaking shades at tila ayaw makilala ng sinuman. Inilapag ko ang dokumento ni nanay sa harap niya. "He stole the company from my mother while she was in a hospital bed," sabi ko. Ang boses ko ay matatag pero may bahid ng pait. "At balak niyan iwanan ka rin pagkatapos makuha ang pera niyo." Binasa ni Isabel ang dokumento. Nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. "My father already transferred the first tranche of the loan to Amara Weddings account this afternoon. Ginamit ni Adrian ang merger agreement para makuha yon." "Nasaan ang pera?" tanong ko. "Wala na sa account ng kumpanya. Inilipat na sa isang offshore account sa pangalan ng isang shell company," sagot ni Isabel. "He's fast, Samira. Pero hindi niya alam na pinigilan ko ang authorization ng second tranche." Tumingin ako sa kanya. "Anong plano mo?" "Ang kasal ay tuloy pa rin bukas," sabi ni Isabel nang may malamig na ngiti. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang panindigan ng lalaking yan sa harap ng altar. Samira prepared the most beautiful wedding Tagaytay has ever seen. I want the world to witness his greatest moment. Right before I take everything away from him. Umalis si Isabel, iniwan akong mag-isa sa cafe. Habang pabalik ako sa Tagaytay, tumawag muli si Nanay Rosa sa cellphone ko. "Anak?" Mahinang boses ni nanay mula sa kabilang linya. Nakalimutan kong itanong, totoo ba ang sabi ni Adrian na pagkatapos ng kasal nyo, bukas ay dadalhin niyo raw ako sa Manila para sa isang espesyal na bakasyon? Sabi niya, yun daw ang regalo niyo sa akin para sa paggaling ko. Napapikit ako ng mariinang luha ay tuluyan ng pumatak. Ang bakasyong tinutukoy ni Adrian ay ang pag-iwan sa amin dito sa Pilipinas habang magpapakasasa siya sa pera ng iba sa ibang bansa. "Opo, Nay," pilit kong sagot. "Espesyal po ang mangyayari bukas. Matatapos na po ang lahat ng paghihirap natin." Gabi na sa Tagaytay. Ngunit ang malamig na simoy ng hangin ay hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na put sa dibdib ko. Mula sa balkonahe ng opisina ng Amara Weddings, tanaw ko ang luntiang hardin na bukas ay magiging saksi sa isang marangyang kasal. Ang mga tent ay nakatayo na, ang mga lila at puting ilaw ay kumukutitap pila mga bituing bumagsak sa lupa. Ito ang obra maestra ko. Ang proyektong dapat sana ay mag-aangat sa amin sa rurok ng tagumpay. Ngunit ngayon, alam ko na, ang bawat pako, bawat tela at bawat bulaklak doon ay bahagi ng isang malaking bitag na inihanda ni Adrian para sa akin. Pumasok ako sa loob ng opisina at hinarap ang mga contract binders na nakasalansan sa mesa. Habang binubuklat ko ang mga ito, isang mahalagang detalye ang tumambad sa akin, isang detalye na kaligtaan ni Adrian sa sobrang kumpiyansa niya. Sa lahat ng mga kontrata sa mga suppliers, mula sa caterer, lights and sounds, hanggang sa renta ng venue, ang tanging pirma na nandoon ay ang sa akin. Bilang general manager at founder, ako ang nakatala bilang obligadong magbayad sa lahat ng ito. Napatawa ako ng mapait. "Kinamit mo ako bilang panangga, Adrian. Inakala mo na kapag tumakas ka ako, ang kakasuhan ng lahat ng mga taong ito." Ngunit doon ko nahanap ang butas sa plano niya. Dahil ang pangalan ko, ang nasa kontrata ako, ang may huling desisyon. Ako ang may kapangyarihang mag-utos magbago o magkansela sa anumang oras. Kinuha ko ang aking handheld radio at tinawagan ang tatlo sa pinaka-pinagkakatiwalaan kong leads ng bawat departamente. Si Mang Berting Florals, si Sarah Catering, at si Jojo Technical/Documentation. Magkita-tita-kita tayo sa backstage pantry. Na yun din. Huwag kayong magsasama ng kahit sino, lalo na ang mga tauhan ni Adrian. Bulong ko sa radyo. Sa loob ng madilim na pantry, sinalubong ako ng tatlong mukhang puno ng pagtataka at pagod. "Ma'am Samira, bakit parang may kung anong sikreto tayo?"
Tanong ni Sarah ang aming caterer na dati ko pang kasama mula noong nagsisimula pa lang ako sa isang maliit na kwarto. Makinig kayong mabuti. Panimula ko ang boses ko ay matatag at walang panginginig. Alam niyo kung gaano ko kayo pinahalagahan sa loob ng maraming taon. Kayo ang bumuo sa Amara. Pero bukas, balak tayong takasan ni Adrian at Selena. Ang pera na dapat ay ibabayad sa inyo, inilipat na nila sa ibang bansa. Nagkaroon ng bulungan. Nakita ko ang takot at galit sa kanilang mga mata. Ang mga taong ito ay may mga pamilyang pinapakain, may mga anak na pinag-aaral. Huwag kayong matakot, pagpapatuloy ko. Dahil ang mga kontrata ay nasa pangalan ko, gagamitin natin yon para mabawi ang pera nyo. Ang gusto ko, ituloy nyo ang trabaho bukas. Gawin nating perpekto ang lahat. Pero sa oras na magbigay ako ng hudyat sa gitna ng seremonya, gagawin nyo ang sasabihin ko. Jojo, ang video na ipapalabas sa grand screen, papalitan natin yon. Ano pong ipapalabas natin, ma'am? Tanong ni Jojo. Katotohanan, sagot ko. Lahat ng ebidensya ng pagnanakaw nila Adrian at ang panloloko niya sa pamilya Montenegro. Pagkatapos ng maikling briefing, lumabas na sila. Naiwan akong mag-isa, tinitingnan ang aking listahan ng mga deliverables. Doon ko nakita si Adrian na naglalakad patungo sa akin, may hawak na baso ng alak at may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Samira, great job! Ang ganda ng setup sa labas. Sabi niya habang inakbayan ako. Halos masuka ako sa amoy ng kanyang pabango at sa pakunwari niyang lambing. Sabi ko naman sa'yo, kailangan lang natin ng kaunting sakripisyo. Bukas, pagkatapos ng wedding, isasettle ko ang bill ni Nanay Rosa. Promise. Salamat, Adrian. Pilit kong sagot. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Gusto ko lang siguraduhin. Wala na bang atrasan ito? Kapag natuloy ang kasal, maibabalik na ba ang lahat? Oo naman. Trust me, I'm doing this for us. Sabi niya sabay, halik sa aking noo. Isang halik na tila, laso na dumadaloy sa aking ugat. Nang umalis siya agad, kung kinuha ang folder na naiwan niya sa mesa. Isang itim na folder. Sa loob nakita ko ang isang lihim na kasunduan sa pagitan nila ni Selena. Plano nilang gamitin ang emergency fund ng kumpanya, ang perang dapat ay pambayad sa buwis at sa mga benepisyo ng mga empleyado para pambili ng mga designer clothes at jewelry na dadalhin nila sa Dubai. Doon ko natagpuan ang huling piraso ng puzzle. Isang resibo ng bank transfer sa pangalan ni Selena kung saan ang source of funds ay ang medical fund na inilaan ko para kay Nanay Rosa. Binura nila ang lahat ng pagkakataon para gumaling ang nanay ko para lang sa luho nila. Nang inginig ang mga kamay ko sa galit habang kinukuhanan ko ng larawan ang bawat dokumento. Sa sandaling iyon ang aking counter-attack ay hindi na lang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa bawat patak ng luha ni nanay sa bawat oras na nagtiis ako sa pang-aabuso niya at sa bawat kasinungalingang itinanim niya sa puso ko. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-send ng mensahe kay Isabel. The bird is in the cage. Everything is ready for tomorrow. Prepare your final speech, Isabel. It's going to be a show the Montenegros will never forget. Bumalik ako sa hardin at tiningnan ang altar. Bukas sa lugar na iyon, sisiguraduhin kong ang puting tela ay mamansahan ng kahihiyan ni Adrian De Leon. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko ang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan bago ang malakas na bagyo. Naglakad ako pabalik sa opisina nang biglang may humarang sa akin sa dilim. Si Selena. Hawak niya ang kanyang cellphone at tila may narinig siya. Sino ang ka-text mo, Samira? At bakit parang masyado kang kalmado para sa isang babaeng iiwanan ng fiancé bukas? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Napatigil ako.
Hindi ko pwedeng hayaang masira ang plano sa huling sandali. Hinarap ko ang matalim na tingin ni Selena. Sa dilim ng pasilyo tanging ang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ang magbibigay ng anino sa kanyang mukha, isang mukhang punong-puno ng pagkakaatraso at takot na nagbabalat kayo bilang katapangan. Wala kang pakialam kung sino ang katext ko, Selena. Malamig kong sagot. At kung bakit ako kalmado? Dahil pagod na akong umiyak. Gusto ko na lang matapos ang gulo na ito para maoperahan na si nanay. Hindi ba yun din naman ang gusto niyo ni Adrian? Bahagyan lumuwag ang pagkakahawak ni Selena sa kanyang phone. Siguraduhin mo lang, Samira. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak namin dahil alam mo kung ano ang nakataya. Alam ko, bulong ko habang nilalampasan siya. Higit pa sa inaakala mo. Kinabukasan ilang oras bago ang seremonya, nakatanggap ako ng tawag mula sa suite ni Isabel. Pinapapunta niya ako doon para sa final retouch ng kanyang gown. Pagpasok ko, pinalabas niya ang lahat ng mga makeup artists at assistants. Kami lang dalawa ang naiwan sa malawak na kwarto na puno ng puting bulaklak at mamahaling gamit. Nakasuot na si Isabel ng kanyang wedding gown, isang obra maestra na gawa sa mamahaling lace at beads. Napakaganda niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang ningning ng isang masayang bride. "Look at this, Samira," sabi niya habang nakatingin sa salamin. Inabot niya sa akin ang isang dokumento. Ito ang settlement agreement na ipinakita niya sa akin noong isang araw. Pero ngayon ay may kasama itong kopya ng isang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Sabi ni Adrian, "Kinuha mo na raw ang perang ito kagabi," patuloy ni Isabel. Sabi niya, pumunta ka raw sa hotel room niya, nagmakaawa ka at tinanggap mo ang suhol para manahimik at umalis ng bansa pagkatapos ng wedding. Natawa ako ng mapait, isang tawang puno ng dusa. 5 milyon, Isabel. Wala akong natatanggap na kahit 5. At hinding-hindi ako papasok sa kwarto ng lalaking nagnakaw ng pangarap ko at pumatay sa kinabukasan ng nanay ko. I know. Sagot ni Isabel sabay harap sa akin. Dahil ang checking ito, ipinasuri ko sa bangko kaninang madaling araw. It's a bounced check. Galing ito sa isang saradong account ng Amara Weddings. Ginamit niya ang check na yon para lang mapaniwala ako na settled na ang problema sa'yo. Lumapit si Isabel sa akin, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa aking balikat. Adrian is not just a cheater, Samira. He is a predator. He's using my family's name to clear his debts, and he's using your hard work to build his facade. Ngayong umaga, nalaman ng daddy ko na may mga kickbacks si Adrian sa mga suppliers na kinuha niya sa labas ng Amara. Hindi lang yun, Isabel. Sabi ko habang inilalabas ang aking phone para ipakita ang larawan ng Dubai flight itinerary nila ni Selena. Plano nilang tumakas mamayang gabi. Bit-bit ang pera ng daddy mo. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang kanyang pagiging aristokrata ay panandaliang nawala at napalitan ng purong galit. He's going to leave me? After everything? He's going to leave us both, Isabel. But not before he takes everything he can. Sa sandaling yon, ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa pagitan naming dalawa ay tuluyan ng nadlaho. Kami ay 2 babaeng pinag-isa ng parehong dusa at parehong kaaway. Anong gagawin natin? Tanong ni Isabel, ang boses niya ay nanginginig, ngunit determinado. Ituloy natin ang palabas, sabi ko habang inaayos ang train ng kanyang gown. Hayaan nating maniwala si Adrian na nasa rurok na siya ng kanyang tagumpay. I want him to feel the highest high. Para sa oras na hilahin natin ang carpet sa ilalim ng mga paa niya, mas masakit ang pagbagsak. Bago ako lumabas ng kwarto, huminto ako sa pinto. Isabel, bakit mo ako tinutulungan? Pwede mo namang itigil ang kasal na yan pa lang at ipahiya siya ng pribado. Tumingin si Isabel sa akin sa pamamagitan ng salamin. Dahil ang mga Montenegro, hindi lang basta napaparusa. Sinisiguro namin na ang sinumang bumastos sa amin ay hindi na muling makakabangon.
At dahil utang ko sa'yo ang katotohanan, you built this company, Samira. It's time you take it back. Pababa ko sa lobby, sinalubong ako ni Adrian. Mukha siyang perpekto sa kanyang tuxedo, ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maayos na maayos. Samira, everything's ready. Mag-umpisa na ang martsa sa loob ng 30 minuto, sabi niya. Tila walang anumang nangyari. Ready na ang lahat, Adrian? Sagot ko nang may tipid na ngiti. Ang lahat ng special effects na hinanda ko naka-cue na. Siguradong hinding-hindi mo malilimutan ang araw na ito. Good! I knew I could count on you. Sabi niya sabay tapik sa balikat ko. Habang naglalakad siya patungo sa altar, sinundan ko siya ng tingin. Sa loob ng aking bulsa, hinawakan ko ang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang mga peking pirma, ang mga nakaw na pondo, at ang katotohanan tungkol sa kanila ni Selena. Tumingin ako sa rilo ko. Ang countdown para sa pagbagsak ni Adrian De Leon ay nagsimula na. Ngunit isang familiar na boses ang narinig ko sa aking radio. Si Jojo, ang technical lead. Ma'am Samira, may problema si Selena. Pumasok siya sa control booth. Pinapalitan niya ang lahat ng files, ma'am. Mukhang nalaman niya ang tungkol sa USB. Napako ako sa aking kinatatayuan. Ang lahat ng plano ko ay nakasalalay sa files na iyon. Kung mabubura ni Selena ang ebidensya, magiging isang ordinaryong kasal lang ito at tuluyan na silang makakatakas. Jojo, huwag mong hahayaang lumabas siya ng booth. Papunta na ako. Mabilis ang tibok ng puso ko habang tumatakbo patungo sa technical booth na nasa itaas na bahagi ng ballroom. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa akin. Hindi pwedeng mabura ni Selena ang ebidensya. Iyon na lang ang tanging bala ko para pabagsakin sila at mabawi ang danggal ni Nanay Rosa. Pagbukas ko ng pinto ng booth, bumungad sa akin ang nagkakagulong sina Jojo at Selena. Hawak ni Selena ang isang main drive habang pilit siyang inilalayo ni Jojo sa computer. Selena, bitawan mo yan. Bulyaw ko. Lumingon si Selena, ang kanyang muka ay puno ng pawis at desperasyon. Hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay namin, Samira. Kung kailangang sulugin ko ang buong booth na ito para lang mawala ang mga files na ito, gagawin ko. Buhay natin. Lumapit ako sa kanya, hindi pinapansin ang banta niya. Ang buhay na tinutukoy mo ay nakatayo sa mga nakaw na pondo at mga peking pirma pinsan kita, Selena. Paano mo nasikmurang nakawan ang nanay ko habang nasa bingit siya ng kamatayan? Wala kang alam. Isinigaw niya habang mabilis na pinindot ang delete sa monitor. Kailangan ko ang pera. Baon ako sa utang dahil sa mga maling investment. Si Adrian lang ang tumulong sa akin. At gagamitin ka lang din niya? Sagot ko. Akala mo ba isasama ka niya sa Dubai, Selena? Ang tiket na hawak mo ay para sa'yo? Pero ang account kung saan ililipat ang pera ay sa pangalan lang niya. Iiwan ka rin niya sa oras sa lumapag ang eroplano. Napatigil si Selena. Ang kanyang kamay na nasa mouse ay nanginig. Sa sandaling yon, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pero bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Ang kanyang muka ay hindi na ang maamong muka ng isang groom. Ito ay muka ng isang lalaking handang pumatay para sa kanyang ambisyon. Ano itong naririnig ko? Malamig niyang tanong. Tumingin siya kay Selena pagkatapos ay sa akin. Samira, sabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng eksena. Bakit nandito ka sa booth? Mabilis na lumapit si Adrian sa akin at hinablot ang aking cellphone mula sa aking kamay. I'll take this. Ayaw kong may tinatawagan ka o may itinapadala kang kung ano-ano. Ibigay mo sa akin ang phone ko, Adrian. Pilit kong binabawi ito, pero mas malakas siya. Mula ngayon hanggang sa matapos ang reception, mananatili ka sa tabi ko o sa paningin ng mga tauhan ko. Utos niya habang itinatago ang phone ko sa kanyang bulsa. Selena, ayusin mo ang lahat dito. Jojo,
Kung ayaw mong mawala ng trabaho sa buong Tagaytay, sumunod ka sa utos ni Selena. Hinitak ako ni Adrian palabas ng booth. Ramdam ko ang higpit ng kanyang hawak sa aking braso, tila isang bakal na posas. Magmartsa na tayo sa simbahan, Samira. Bilang coordinator, ikaw ang magbubukas ng pinto para sa amin ni Isabel. Siguraduhin mong nakangiti ka. Dinala niya ako sa bungad ng simbahan kung saan naghihintay ang mga abay at ang mga bisita. Nakabantay sa akin ang dalawa sa kanyang mga tauhan na nagpapanggap na bahagi ng security team. Pakiramdam ko ay bilanggo ako sa sarili kong event. Wala akong phone at ang file sa booth ay nasa panganib pa rin. Ngunit hindi alam ni Adrian ang isang bagay. Ang Amara Weddings ay binuo ko sa sistema ng pagtitiwala at mga codes na kami mga suppliers lang ang nakakaalam. Kinuha ko ang aking walkie-talkie na nakasabit sa aking bewang. Alam ni Adrian na kailangan ko ito para sa koordinasyon, kaya hindi niya ito kinuha. Team, this is Samira. Lead coordinator check! Sabi ko sa radio. Ang boses ko ay kalmado, kahit na nagbabanta ang tingin ni Adrian sa akin. Go ahead, Ma'am Samira. Sagot ni Mang Berting mula sa altar. Mang Berting, pakicheck ang code white para sa bridal bouquet. Siguraduhin na ang extra fragrance ay nakahanda na para sa finale video. Jojo, copy that. Code white synchronization in 5 minutes. Sa pandinig ni Adrian, isa lang itong ordinaryong utos tungkol sa bulaklak at video. Ngunit para sa team ko, ang code white ay ang hudyat na ang lahat ng ebidensya ay ligtas na at naka-upload na sa isang hiwalay na cloud server na hindi maa-access ni Selena. At ang extra fragrance, iyon ang hudyat na ang video na ipapalabas ay ang bersyong inihanda ko ang video ng kanilang pagbagsak. Copy, Ma'am Samira. Code White is secured and ready for the legacy video, sagot ni Jojo sa kabilang linya. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Napatingin sa akin si Adrian. Anong niningiti-ngiti mo, Dinal? Wala, Adrian. Sagot ko habang inaayos ang aking sarili. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang magiging kinalabasan ng legacy video na inihanda ko para sa'yo. Siguradong hahangaan ka ng lahat ng mga Montenegro. Dapat lang, kampanteng sagot niya habang inaayos ang kanyang bowtie. Dahil pagkatapos nito, wala nang makakapigil sa akin. Tumunog ang kampana ng simbahan. Ang martsa ay nagsimula na. Isa-isang naglakad ang mga abay sa gitna ng aisle na puno ng mga bulaklak na pinaghirapan ni Mang Berting. Habang nakatayo ako sa dulo, pinapanood si Adrian na naglalakad patungo sa altar. Nang may kapalaluan, naramdaman ko ang bigat ng USB na itinago ko sa loob ng locket ng aking kwintas, isang backup na hindi nila nahanap. Lumingon ako sa gilid at nakita ko si Isabel na pababa na ng sasakyan. Nagkatitigan kaming dalawa. Sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong determinasyon. Ang bitag ay nakalatad na. Ang tanging kailangan na lang ay ang huling hakbang ng biktima patungo sa gitna. Nagsimula ang tugtog ng Canon in D. Ang dambana ay punong-puno ng mga bulaklak. Ang bango ng insenso ay humahalo sa lamig ng aircon sa loob ng simbahan. Ngunit, para sa akin, ang bawat nota ng musika ay tila hudyat ng isang papalapit na giyera. Nakatayo si Adrian sa harap ng altar. Tuwid na tuwid ang tindig at may niting, tila nanalo sa loterya. Sa tabi ko, ang dalawang tauhan niya ay nananatiling nakabantay. Tila mga aninong hindi ako hinahayaang makahinga ng maluwag. Nakita ko si Selena sa gilid ng sacristy. Hawak niya ang kanyang maliit na bag at paulit-ulit niyang kinakapa ang loob nito, ang passport at ang tiket patungong Dubai. Ngunit, napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Namumutla siya at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali pabalik-balik ang tingin kay Adrian at sa pintuan ng simbahan. "Excuse me, kailangan kong ayusin ang tray ng gown ni Miss Isabel,"
Bulong ko sa bantay ko. Sabi ni Sir Adrian, bawal kang umalis sa tabi namin. Sagot ng isa, ang boses ay matigas. Coordinator ako. Kung hindi maayos ang pagpasok ng bride, lahat tayo mapapagalitan ni Adrian. Gusto niyo bang mapahiya ang future boss niyo? Tiningnan ko sila ng matapang hanggang sa nagkatinginan silang dalawa at dahan-dahang tumango. Mabilis akong lumapit kay Selena. Hinila ko siya sa isang sulok sa likod ng malaking posting bato kung saan hindi kami nakikita ni Adrian mula sa altar. Selena, tingnan mo ako. Utos ko, hinawakan ko ang kanyang malamig na mga kamay. Samira, bitawan mo ako. Mag-uumpisa na ang martsa. Pagpapanik niya. Makinig ka sa akin. Alam kong natatakot ka. Alam kong iniisip mo na ito lang ang paraan para mabayaran ang mga utang mo. Sabi ko, pinilit kong gawing mahinahon ang boses ko kahit na nanginginig din ako sa galit. Pero tiningnan mo na ba ng mabuti ang account details kung saan ililipat ang pera mula sa loan ng mga Montenegro? Anong ibig mong sabihin? Inilabas ko ang isang maliit na papel mula sa binder ko, ang kopya ng bank transfer authorization na nakuha ko sa opisina kagabi. Tignan mo, ang beneficiary account, pangalan lang ni Adrian De Leon ang nandoon. Walang Selena, walang pangalan ng kumpanya, at ang ticket mo. Check mo ang status sa website ng airline. Ang booking reference mo ay on hold pa rin dahil hindi pa bayad, habang ang kay Adrian, confirmed na. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Kinuha niya ang papel at tinitigan ang mga numero. Hindi totoo yan. Sabi niya, sabay kaming aalis. Sabi niya, hati kami sa lahat dahil ako ang tumulong sa kanya. Selena, pinsan kita. Kahit na trinaydor mo ako, hindi ko matitiis na makita kang mabulok sa kulungan habang si Adrian ay nagpapakasasa sa ibang bansa. Hinawakan ko ang kanyang balikat, ito ang golden moment ng aming pagiging pamilya na pilit kong binubuhay. Ginamit ka lang niya para may mabitay kapag naghabol ang mga Montenegro. Ikaw ang pumirma sa mga bank withdrawals, di ba? Ikaw ang humaharap sa mga suppliers kapag kailangan magsinungaling siya malinis ang kamay. Ikaw, punong-puno ng ebidensya. Nagsimulang tumulo ang luha ni Selena. Ang kanyang desperasyon ay tuluyan ng bumigay. Anong gagawin ko, Samira, baon na ako? Wala na akong babalikan. Tulungan mo ako. Ibigay mo sa akin ang access code sa main server na binabantayan ni Jojo. Ibalik mo ang mga files na binura mo, bulong ko. Ito na lang ang tanging paraan para mabawasan ang kasalanan mo. Kapag bumagsak si Adrian, sisiguraduhin kong hindi ka makakaladkad ng lubusan kung ikaw ang magiging testigo laban sa kanya. Sa gitna ng aming pag-uusap, bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Pumasok ang liwanag mula sa labas at doon tumayo si Isabel Montenegro sa kanyang pinakamagandang anyo. Ang musika ay naging mas malakas, mas madamdamin. Lumingon si Selena sa altar kay Adrian na nakaniti at tila abot langit ang kumpiyansa. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakita ko ang pagpapasya sa kanyang mga mata. Ang takot ay napalitan ng pot ng isang babaeng na pagtantong biktima rin siya. Nasa loob ng bag ko ang USB na may original logs. Bulong ni Selena, ang boses niya ay nanghinginig pero determinado. At ang code sa server ay ang petsa ng anibersaryo niyo, Samira. Yon ang ginamit niyang password sa lahat para hindi niya malimutan. Para mapahiya ka palalo. Napapikit ako sa sakit. Kahit sa password, nakuha pa rin niya akong saktan. Salamat, Selena, sabi ko. Kinuha ko ang USB at mabilis na isinilid sa aking bulsa. Pumunta ka na sa likod. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala hanggang sa matapos ang seremonya. Bumalik ako sa aking pwesto sa dulo ng aisle habang dahan-dahang naglalakad si Isabel patungo sa altar. Sa bawat hakbang niya, tila lumalapit din ang oras ng paghuhukom. Nang makalampas si Isabel sa akin,
Nagkatitigan kami. Isang mabilis na tango ang ibinigay niya. Alam na niya. Handa na ang lahat. Ngunit bago pa man makarating si Isabel sa harap isang coordinator mula sa panig ng mga Montenegro, ang lumapit sa akin mukhang balisa. Miss Samira, may problema po sa hospital ni Mrs. Rosa de Leon. Tumatawag ang head nurse. Nagkaroon daw po ng komplikasyon at kailangan ng immediate signature ng asawa o malapit na kamag-anak para sa emergency procedure. Nanigas ang buong katawan ko. Tumingin ako kay Adrian na nasa harap pagkatapos ay sa labas ng simbahan. Alam kong hindi ito nagkataon. Alam kong ito ang huling alas ni Adrian para pigilan ako. Kailangan kong pumunta doon. Bulong ko, ang puso ko ay nagpapanik. Pero ang kasal, sabi ng coordinator. Tumingin ako sa dambana. Ang sakripisyo ko para sa katotohanan o ang buhay ng nanay ko. Nanginig ang buong pagkatao ko. Ang boses ng coordinator ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Tumingin ako sa altar. Nandoon si Adrian, nakatalikod, kampanteng naghihintay sa kanyang premyo. Alam ko ang laro niya. Alam kong ito ang huling barahan niya para paalisin ako sa lugar na ito at itigil ang plano ko. Sino ang tumawag? Tanong ko, pilit kong pinapatatag ang aking boses. Isang Dr. Salvador daw po mula sa ICU. Sagot ng coordinator. Kinuha ko ang aking phone mula sa bulsa ng coordinator dahil kinuha ni Adrian ang sa akin at mabilis kong tinawagan ang head nurse na kaibigan ko sa ospital. Sa 3 ring, sumagot siya. Nurse Mila, si Samira ito. Kumusta si nanay? May komplikasyon ba? Anong komplikasyon, Samira Mahimbing? Ang tulog ng nanay Rosa mo. Katatapos lang namin siyang i-check. Sagot ni Nurse Mila na nagpahinto sa pagtibok ng puso ko. Pero may isang lalaki rito. Nagpapakilalang Dr. Mura. Gusto siyang ilipat ng kwarto. Hindi ko pinayagan dahil wala kang pasabi. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hindi emergency ang nangyayari. Isang tangkang pagkidnap. Gusto ni Adrian na gawing hostage si nanay para siguraduhin ang katahimikan ko. Nurse Mila, huwag niyo siyang bibitawan. Tumawag kayo ng security ngayon din. Walang pwedeng humipo sa nanay ko. Isinigaw ko sa phone bago ko ito ibinalik. Tumingin ako sa altar nang may bagong uri ng pot. Na yon, hindi na lang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kaisa-isang taong nagmamahal sa akin ng tunay. Mabilis akong sumenyas kay Jojo sa technical booth gamit ang aking walkie-talkie. Jojo, i-access mo ang offshore account file gamit ang password na 05-12-14. Hanapin mo ang Black Fund folder. Na yon na. Yon ang petsa ng anibersaryo namin. Ang petsang akala ko ay simula ng aming forever, pero naging password pala ng aking pagbagsak. Habang nagpapatuloy ang seremonyas at nagsisimula na ang sermon ng pare, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Jojo sa aking earpiece. Ma'am, nakuha ko na. Pero ma'am, mas malala pa sa inaakala natin. Ang Black Fund ay hindi lang para sa Dubai. Nakapangalan sa iyo ang lahat ng utang at mga peking loan na kinuha ni Adrian sa mga shadow investors. Ma'am, kapag tumakas siya, ikaw ang haharap sa kasong plunder at estafa. At ang perang kinuha niya sa mga Montenegro na kaprogram na ilipat sa isang dummy account sa pangalan mo, bago ito pumasok sa account niya sa labas ng bansa. Napahawak ako sa poste ng simbahan. Ang tindi ng kasamaan ni Adrian ay walang hanggan. Hindi lang niya ako nanakawan. Gusto niya akong mabulok sa kulungan habang siya ay nagpapasa sa sayaman na ako ang bumuo. Jojo, ihanda mo ang lahat. Ang bawat transaction log, ang bawat peking pirma at ang audio recording ni Selena. Isama mo rin ang live feed mula sa hospital security camera na ipinadala ni Nurse Mila.
utos ko. Tumingin ako kay Isabel. Nakaluhod siya sa tabi ni Adrian para sa bendisyon. Mukha siyang biktima, pero alam kong sa loob niya, isa rin siyang leon na handang manakmal. Lumapit ako sa gilid ng altar, nagkunwari akong nag-aayos ng mga kandila para makalapit kay Isabel. Sa isang mabilis na pagkakataon, bumulong ako sa kanya. "He tried to take my mother, and he's framing me for the theft of your family's money. The Black Fund is active. In 5 minutes, he will trigger the final transfer." Nakita ko ang pagtiim ng bagang ni Isabel sa ilalim ng kanyang belo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Adrian, tila isang mapagmahal na bride. Pero alam kong nararamdaman niya ang dumi ng balat nito. Tumayo na ang lahat para sa pagpapalitan ng singsing. Ito na ang huling bahagi bago ang lagdaan ng kontrata ng kasal at ang merger ng kumpanya. Adrian De Leon, panimula ng pare. "Do you take Isabel Montenegro to be your lawfully wedded wife?" "I do," matatag na sagot ni Adrian. Ang boses niya ay puno ng tagumpay. "Isabel Montenegro, do you take Adrian De Leon to be your lawfully wedded husband?" Nanahimik ang buong simbahan. Ang katahimikan ay tumagal ng 10-20, 30 segundo. Lumingon si Adrian kay Isabel, bahagyang kumunot ang noo. "Isabel," bulong ni Adrian. Dahan-dahang itinaas ni Isabel ang kanyang belo. Hinarap niya ang mga bisita, ang kanyang daddy, at ang camera na nagla-livestream ng kasal sa buong bansa. "I cannot marry a man who is already planning his escape with my family's money," malamig na sabi ni Isabel. Isang malakas na buluman ang sumabog sa loob ng simbahan. Namutla si Adrian. "Isabel, anong sinasabi mo? Masyado ka lang kinakabahan?" "Jojo, play it!" utos ko sa walkie-talkie. Biglang namatay ang mga ilaw sa simbahan at bumukas ang 2 malaking LED screen sa magkabilang panig ng altar. Ngunit hindi ang growing up video ni Adrian ang lumabas. Ang tumambad sa lahat ay ang mukha ni Selena umiiyak habang ipinapakita ang mga dokumentong may peking pirma ko at ang flight itinerary patungong Dubai. Kasunod dito ay ang real-time dashboard ng Black Fund account kung saan nakikita ang perang dumaan sa pangalan ko patungo sa lihim na account ni Adrian. At ang pinakamatindi ang huling video feed mula sa ospital, kung saan nakitang pinupusasa ng mga pulis ang lalaking nagtangkang kumuha kay Nanay Rosa. "Anong kahibangan ito?" isinigaw ni Adrian habang pilit na inaagaw ang remote mula sa coordinator. Pero hinarangan siya ng mga security ng mga Montenegro. Tumingin si Adrian sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng nanlilisik na galit. "Samira, ikaw ang may gawa nito, sisirain kita." Humakbang ako palapit sa kanya sa gitna ng altar sa harap ng lahat. Wala na ang takot. Wala na ang sakit. Tanging ang matitinding dignidad ng isang babaeng lumaban ang natitira. "Hindi ako ang nanira sa'yo, Adrian," sabi ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. "Ikaw ang gumawa ng sarili mong kulungan. Ibinigay ko ang lahat sa'yo, ang puso ko, ang kumpanya ko, pati ang kalusugan ng nanay ko. Pero hindi mo na kontento. Ngayon, panoorin mo kung paano ko babawiin ang lahat." Bumukas ang pinto ng simbahan at pumasok ang mga tauhan ng NBI. "Adrian De Leon, you are under arrest for estafa, falsification of public documents, and attempted kidnapping." Nanlambot ang mga tuhod ni Adrian. Tumingin siya kay Isabel nagmamakaawa, pero tinalikuran siya nito. Tumingin siya kay Selena, pero nakita niyang nakatayo ito sa tabi ko. Hawak ang ebidensyang tatapos sa kanya. Ngunit bago siya mapusasan, may huling sinabi si Adrian na nagpalamig sa aking dugo. "Akala mo ba nanalo ka na sa Mira ang account kung saan nakalagay ang lahat ng ebidensya? Nakalink yon sa main server ng Amara. Sa oras na arestuhin niyo ako, isang kill switch ang gagana.
Mabubura ang lahat ng records ng kumpanya, ang lahat ng bayad sa suppliers, at ang tanging maiiwan ay ang utang na nakapangalan sa'yo. If I go down, you're coming with me to the gutter. Napatitig ako sa screen. Ang countdown timer ng kill switch ay nagsimula na sa monitor. 30 segundo na lang. Ang bawat bilang na lumalabas sa screen ay tila tunog ng isang paparating na sakuna. 25, 24, 23, ang buong simbahan ay nabalot ng tensyon. Ang mga bisitang kanina lang ay abala sa tsismis ay napatayo na sa takot. Alam ng lahat na kapag nabura ang records ng Amara weddings, hindi lang si Samira ang hiilaan ng buhay. Maging ang mga maliliit na negosyante, ang mga tehua, ang mga caterers, at ang mga Montenegro ay mawawalan ng bilyon-bilyong pisong investment at ebidensya. Itigil mo ito, Adrian, isinigaw ni Isabel, habang pilit na inaagaw ang tablet mula sa kamay ni Adrian, ngunit itinulak siya nito. Masyado na itong malayo, Isabel. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong abo na lang ang dadamputin ni Samira. Humalahak si Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon ng isang taong wala nang mawawala. Tumingin ako kay Jojo sa booth sa pamamagitan ng walkie-talkie. Jojo, anong nangyayari? Hindi mo ba mapigilan? Ma'am, naka-encrypt ang kill switch. Nakalink ito sa BIOS ng main server. Kapag pinilit kong i-shutdown, mas bibilis ang deletion? Desperadong sagot ni Jojo. 15, 14, 13. Napatingin ako sa monitor. Nakita ko ang mga pangalan ng mga suppliers na isa-isang naglalaho. Ang pangalan ni Mang Berting ang billing para sa hospital ni Nanay. Lahat sila ay nasa panganib. Sa sandaling yon, bigla kong naalala ang isang gabi, 3 taon na ang nakakaraan. Nung binuo namin ni Adrian ang system, ako ang nag-design ng architecture. Adrian was the brain for business, but I was the architect of the workflow. Jojo, makinig ka sa akin? Isinigaw ko sa radio. Huwag mo i-shutdown. I-mirror mo ang server sa Project Rosa Cloud. Project Rosa, ma'am. Wala po yun sa manual. Dahil lihim ko iyong ginawa. Paliwanag ko habang mabilis na tumatakbo patungo sa gitna ng altar. Hinablot ko ang tablet mula sa sahig na nabitawan ni Adrian nang pusasa na siya ng NBI. Ang Project Rosa ay ang offline backup na nakatago sa ilalim ng registry ng aming anniversary date. Adrian, akala mo ba ganun ako katanga? Alam kong darating ang araw na gagamitin mo ang system laban sa akin, kaya nag-iwan ako ng backdoor na ikaw lang ang hindi nakakaalam. Mabilis kong itinay pa ang code sa tablet. Ang petsa kung kailan kami unang nagkita. Ang petsang dati ay puno ng pag-ibig, pero ngayon ay naging susi ng kanyang pagkatalo. 5, 4, 3. No, itigil mo yan, Samira! Sigaw ni Adrian habang pilit siyang nagpupumiglas sa hawak ng mga pulis. 2, 1, 0. Tumigil ang lahat. Namatay ang malaking screen. Ang buong simbahan ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Napaluhod ako sa gitna ng aisle, hinihingal habang hawak ang tablet. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil din ang pagtibok ng puso ko. Pagkatapos dahan-dahang bumukas uli ang screen, restoration complete. 100% of data mirrored to Project Rosa Cloud. Kill switch neutralized. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang sumabog sa loob ng simbahan. Ang mga suppliers na nasa labas ay nagyakapan. Si Mang Berting ay napaiyak sa tuwa. Tumingin ako kay Adrian. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kapalaluan. Nayon ay tila isang basang sisiw. Ang kanyang pangarap na maging hari ng industriya ay tuluyan ng naglaho sa isang iglap. Diyan ka nagkakamali, Adrian, sabi ko, habang dahan-dahan akong tumatayo at lumalapit sa kanya. Sabi mo ikaw ang utak, siguro nga.
Pero nakalimutan mo na ang Amara Weddings ay hindi lang binuo ng utak. Binuo ito ng puso ng pawis at ng katapatan ng mga taong minaliit mo. At ang puso, laging nakakahanap ng paraan para mabuhay. Hinarap ko ang mga pulis. Dalhin niyo na siya. Ayaw ko nang makita ang mukha niya sa lugar na ito. Habang kinaladkad si Adrian, palabas ng simbahan, nagsisigaw pa rin siya ng mga pagbabanta. Pero wala nang nakikinig. Si Selena naman ay dinala rin para sa questioning. Ngunit dahil sa kanyang kooperasyon, alam kong magkakaroon siya ng pagkakataon na magbago. Naiwan kami ni Isabel sa harap ng altar. Inalis niya ang kanyang korona at inilapag ito sa upuan. "What now, Samira?" Tanong niya, ang boses niya ay pagod pero may respeto. "The wedding is a disaster. My family's name is all over the news." "The wedding was a disaster, yes," sagot ko habang tinitingnan ang paligid ng simbahang inayos ko ng may buong pagmamahal. "But the truth is finally out. Isabel, ang Montenegro Group ay pwedeng mag-withdraw ng investment at maintindihan ko yon. Pero kung gusto nyo ng isang kumpanyang tunay na tapat at may integridad, ang Amara Weddings ay mananatiling bukas. Sa ilalim ng pamumuno ko." Ngumiti si Isabel. "My father doesn't like losing money, Samira. But he likes strong women even more. We will talk business tomorrow. For now, let's get out of here." Naglakad ako palabas ng simbahan hindi bilang isang talunang fiancé, kundi bilang isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. Sa labas, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw ng Tagaytay. Tumunog ang cellphone ko. Isang video call mula sa ospital. "Samira," boses ni Nurse Mila. "Gising na ang Nanay Rosa mo. At hulaan mo kung ano ang unang hinanap niya, ang paborito mong champorado." Napahagulgol ako sa tuwa. Sa wakas, ang operasyon ni Nanay ay matutuloy na. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pambabastos, at ang lahat ng dusa ay natapos din. Tumingin ako sa langit at huminga ng malalim. Ang kasal na ito ay hindi natuloy. Ngunit ang totoong selebrasyon ay mag-uumpisa pa lang. Isang bagong bukas. Isang bagong Amara. At sa pagkakataong ito, wala ng dumi, wala ng dusa. Tanging pag-asa na lang. Isang buwan ang mabilis na lumipas mula noong gabing niyanig ng iskandalo ang buong Tagaytay. Ang simbahang dati ay puno ng dusa at dumi ay muling naging tahimik. Ngunit ang buhay ko ay tuluyan ng nabago. Nakatayo ako sa balkonahe ng bagong opisina ng Amara Weddings. Hindi na ito ang marangyang suite sa isang mamahaling hotel. Isa na itong simpleng garden office na napapalibutan ng mga sariwang bulaklak at puno. Dito ang hangin ay mas malinis at ang bawat sulok ay puno ng katapatan. "Samira, anak!" Tawag ng isang pamilyar na boses. Lumingon ako at nakita ko si Nanay Rosa, dahan-dahang naglalakad gamit ang kanyang cane. Matagumpay ang kanyang operasyon, at bagaman may kaunting bagal pa ang kanyang mga hakbang, ang ningning sa kanyang mga mata ay bumalik na. "Nay, bakit po kayo bumangon? Sabi ng doktor ay magpahinga muna kayo." Sabi ko habang inaalalayan siya paupo. "Masyado na akong maraming oras na ipinagpahinga, anak. Gusto ko namang makita ang bunga ng iyong pinaghirapan." Ngumiti si Nanay habang tinitingnan ang paligid. "Sabi nila, ang Amara raw ngayon ay hindi na lang kumpanya mo. Totoo ba ang balita na ginawa mo itong isang kooperatiba?" Tumango ako ng may pagmamalaki. "Opo, Nay. Kasama ko na sina Mang Berting, Sarah, Jojo at ang lahat ng mga suppliers bilang mga partners. Wala nang lalamang, wala nang magnanakaw. Ang bawat sentimong kinikita namin ay pinaghihirapan ng lahat at hinahati ng tapat." Sa gitna ng aming pag-uusap, dumating ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba si Isabel Montenegro, na ngayon ay hindi na nakasuot ng wedding gown kundi isang formal na business suit.
Simula nung araw na yon, naging malapit kaming magkaibigan. Siya ang naging tulay para makuha ng Amara ang mga lehitimong kontrata sa mga malalaking kumpanya sa Manila. Samira, I brought the final papers for the Montenegro Foundation's charity gala. Bungad ni Isabel sabay yakap sa akin. And, by the way, I heard the news. Adrian's sentence was finalized this morning. 10 taon para sa estafa at falsification. At may dagdag pa dahil sa tangkang kidnapping. Huminga ako ng malalim. Hindi ako nakaramdam ng saya sa paghihirap ni Adrian, kundi isang uri ng kapayapaan. Ang karma ay hindi laging mabilis. Pero kapag dumating ito, sinisiguro nitong wala kang matatakasan. Si Selena naman ay binigyan ng probation dahil sa kanyang pagtestigo laban kay Adrian. At ngayon ay nagsisimula na siyang magtrabaho sa isang maliit na tindahan sa probinsya. Malayo sa Karanyaan, ngunit malinis ang konsensya. Salamat Isabel, para sa lahat, kong sabi. No, Samira, thank you, sagot niya. You showed me that a woman's value is not measured by the man she marries, but by the dignity she keeps when everything falls apart. Nang umalis si Isabel, naiwan kaming mag-ina sa harden. Kinuha ko ang aking lumang wedding binder at tiningnan ang mga larawan namin ni Adrian na matagal ko nang binura sa puso ko. Isinara ko ang binder at inilagay ito sa isang kahon ng mga alaala na hindi ko na muling bubuksan. Natutunan ko na ang isang magandang kasal ay hindi garantiyang magkakaroon ka ng isang maayos na pagsasama. Ang pag-ibig ay hindi dapat patunay sa pamamagitan ng pagbibigay ng buong kontrol sa ibang tao. Ang tunay na pagmamahal ay ang paggalang sa binuong pawis at dangal ng bawat isa. Lumapit sa akin sina Mang Berting at ang buong team. May dala silang maliit na cake at mga bulaklak. Ma'am Samira, para po sa inyo, sabi ni Mang Berting. Dahil sa inyo, may trabaho pa rin kami. Dahil sa inyo, muli kaming naniwala na may hustisya sa mundong ito. Napaluha ako sa tuwa habang nakapaligid sa akin ang mga taong tunay na nagpahalaga sa akin. Hindi man ako naglakad sa aisle bilang isang bride, nahanap ko naman ang daan patungo sa sarili kong kalayaan. Tumingin ako sa langit ng Tagaytay, asul na asul, at walang bakas ng bagyong nagdaan. Ang Amara Weddings ay hindi na lang basta tungkol sa mga kasal. Ito ay tungkol sa mga bagong simula. At para sa akin, ito na ang pinakamagandang selebrasyong naranasan ko sa buong buhay ko. Isang buhay na may danggal. Isang buhay na malaya. Isang buhay na ako na ang may hawak ng panulat para sa sarili kong kwento.